ang utang daw ng Pilipinas ay umabot na ng 17.2 trillion pesos. Sabi ng Malacanang. Ang tanong, kaya pa ba natin bayaran yan? Pag-usapan natin to. Hi there, dear Singkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang ating utang na trilyon. Ilang zero kaya yun? Seryoso lang po itong usapan na ito. Kasi alam nyo, mga kapatid, no, kailangan natin maunawaan bakit ba talaga lumobo ng ganung kalaki ang pera, yung utang natin. Una, because of COVID pandemic. Diba yung COVID-19, nagkaroon po tayo ng problema, walang payaran pumapasok. Siyempre, kailangan suportahan ng bansa, magbigay ng ayuda. Pangalawa, infrastructure programs. At itong mga infrastructure program natin, lalo na yung flood control. Nababalitaan nyo ba at familiar na ba kayo sa flood control? Pag narinig natin ang flood control, ano pong kaakibat nito? Ayun na, korupsyon. So, ano pong nangyari? Hindi nagagamit ng tama ang pera at pumupunta na lang sa iilang bulsa. So, yun po nangyari. Kaya lumaki lalo ang ating utang. The question is, okay lang ba talaga may utang? Well, syempre, okay lang naman magkautang. Una, sa kondisyon na kaya mong bayaran. Kasi pag hindi mo kayang bayaran, ano mangyayari? Palaki ng palaki ang interest. At pag lumaki po ang interest at di na natin kayang bayaran, ay syempre naman, mababangkarote po tayo. At sana naman wag naman mangyari sa ating bansa. Ayon sa Malacanang, na ma-manage pa rin to dahil ang debt to GDP ratio ay nasa tolerable level. Anong ibig sabihin po nito? Ang kakayahan natin na magbayad ng utang ay kaya pang punan. Oo, yung ika nga ang ating utang. So, ano naman po ang magiging epekto niyan sa mamamayang Pilipino? Una, taxes. Ang ibig sabihin ng taxes, may posibleng na tumaas pa lalo ang buwis. Kasi paano kumikita ang gobyerno sa atin sa pamamagitan ng ating pagbayad ng buwis? From VAT, from personal income tax, from estate tax, transfer tax, lahat ng tax. Okay? Doon po nila kinukuha. Kaya nga baka nagdadagdag pa sila. Pangalawa, inflation. Kung hindi na kayang mabayaran, bababa ang credit rating ng bansa, babagsak ang ekonomiya, hihina po at tataas ang presyo ng produkto. Pangatlo, budget cuts po. So, bawat pondo, like for example, edukasyon, kalusugan, pagbibigay ng ayuda, syempre naman, babawasan para mabayaran ng utang. So, anong ibig sabihin po niyan? Kahit tayo mga mamamayang Pilipino na hindi tayo personal na umutang, oo, tayo po ay may utang na at tayo na rin po ang magbabayad sa pamamagitan ng ating buwis. So, opo, ang utang ay normal sa isang bansa. Pero ang tanong, nararamdaman ba? Ang tanong, saan napupunta ba ang ika nga binayad nating buwis? Again, mga kapatid, walang masama na umutang basta may kakayahan kang magbayad. Sana naman naliwanagan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.